Minsan, sinasabi natin na makasarili ang isang tao. Pero minsan hindi rin natin alam kung ano ba ang mga senyales para masabi ang isang tao ay makasarili, na sarili lang lagi ang iniisip. Kaya ngayon pag-uusapan natin kung ano ang mga senyales na ang isang tao ay makasarili. Ang pagiging makasarili ay hindi naman kasalanan ng isang tao. Ito ay normal na gawi. Ngunit kung araw-araw, sarili mo na lang lagi ang iniisip mo, yan ay isang uri na ng paggawa ng kasalanan. Subalit, ang lahat ng ito ay ang mga uri na hindi natin napapansin. Mga ginagawa na pala natin, makasarili na pala tayo, nakakasakit na pala tayo ng iba nang hindi natin napapansin. Ang halimbawa na lamang nito ay meron akong kaibigan. Yung kaibigan ko, kapag nagkikita kami, ang lagi lang namin pinag-uusapan ay tungkol sa buhay niya. Kapag pinag-uusapan o ikinukwento ko yung mga accomplishment ko sa aking buhay, ay hindi niya lamang ito pinapakinggan. Binabara niya, iniiba niya ang usapan. Yun ay isang uri ng pagiging makasarili. Yun bang matagal na nga kayong hindi nagkita? Siyempre gustong gusto mong ikwento yung mga tagumpay mo sa buhay. Pero hindi ka pa nga nagsisimula, gumagawa na agad siya ng paraan para ibalik sa kanya yung usapan. Minsan maiisip natin, baka interesado lang talaga siya na ikwento yung buhay niya kasi matagal kami hindi nagkita, di ba? Ganun ang nangyayari. Pero sa paglipas ng panahon, madalas na kayong magkita, ganun pa rin talaga ang ipinapakita niyang pag-uugali. Hindi siya marunong makinig. Yun bang kapag nagkukwento siya, siya lang lagi ang magaling sa kwento niya. Meron siyang mga idinadaw na ibang tao. Meron siyang mga sinisiraan na ibang tao. Para siya yung mas mataas sa kwento niya. Sunod na senyales ay ayaw pumuna ng criticism. Ayaw tumanggap ng criticism. Kunwari, meron na siyang nagawang mali. Gusto mo man lang itama yung pagkakamali niya. Hindi naman sa nangingialam ka ng buhay. Pero kapag sinasabi mo yung criticism mo sa kanya, para ikakabuti niya, ay mas lalo pa siyang naiinis. Ayaw niyang makinig. Ayaw niyang magbago. Yan ang mga taong sarili lang ang iniisip. Iniisip nila na hindi sila nagkamali. Ayaw nilang tanggapin ang kanilang pagkakamali. Ang ilan pang mga bagay na mapapansin natin kapag pumupuna tayo sa iba o sa ating kaibigan, ay mas nagagalit pa siya. Mas nagmamatigas. Ang sunod nating halimbawa ay ayaw makipagsundo. Yung tipong ikaw na ang lumalapit para makipagsundo, makipag-ayos, pero ang ginagawa ay ang pag-iwas. Ayaw makipagsundo. Mas gusto pang lumalim ang usapan. Mas iniisip nila na ang kanilang idea, ang kanilang opinion, ay mas mahalaga kaysa sa'yo na gustong makipagsundo. Yung tipong gustong makipagsundo pero ayaw niya. Ang pakiramdam nilang ganon ay ang pagkatalo. Pero sa katunayan, ito ay isang uri ng paggawa ng solusyon, lalo na kung meron kayong alitan. Ang sunod nating halimbawa ay over-controlling. Magaling magkontrol ng sitwasyon. Yan ang mga taong mahilig magdikta kung ano ang dapat gawin. Ito ang dapat mong gawin. Ito ang dapat nating gawin. Kahit alam naman na mali yun para hindi yun ikakabuti ng isang relasyon, isang pagkakaibigan o mag-asawa o mag-girlfriend, ay siya pa rin ang gustong masusunod. Yan ay isang uri ng pagiging makasarili. Ang pagiging ganyan ay nagsisimula sa maliit ng bagay. Example ng maliit na bagay kung saan kayo kakain. Pangalawa, habang tumatagal ang panahon, nasasanay na ganun ang ipinapakitang ugali. Yung taong makasarili, siya na rin ang nagdedesisyon kung ano ang dapat niyong gawin sa inyong buhay. Ito ang dapat niyong gawin. Ganun ang nangyayari. Bakit nga ba nagiging over-controlling ang isang tao? Nagiging over-controlling ang isang tao o nagiging mas makasarili dahil gusto niya, sa kanya lang umiikot ang iyong mundo. Siya lang ang dapat tingnan, siya lang ang dapat purihin, siya lang ang dapat pagtuunan ng pansin. Ikaw, nakaranas ka na ba ng ganitong sitwasyon? Ang panghuli nating example ay kakulangan sa atensyon para sa iba, kakulangan ng pagdidiriwang ng okasyon para sa iba.
Merong okasyong kaganapan para sa iba dahil nagtagumpay sa isang sitwasyon, kaganapan sa kanyang buhay, invited ka. Kahit sino nag-invite sa'yo ay ayaw mong pumunta. Feeling mo, nakaka-down yun ang pagkatao mo. Kasi di ba mas gusto mo, ikaw lang lagi yung pinapansin. Sa'yo lang lagi nakatuon ang lahat ng tao, sa iyong tagumpay lamang nakatuon. Ang taong makasarili ay natatakot na malamangan. Natatakot na makakita ng taong nagtatagumpay. Dahil kapag nakakita sila ng taong nagtatagumpay, mas nafe-feel nila na mas nalalamangan sila, mas nahihigitan sila. Ang isang bagay na nagpupush para maging makasarili ang isang tao ay ang pagiging mainggitin. Kaya mas mahalaga na iwasan natin ang pagiging makasarili. Kasi mas lalo tayo mag-i-improve kung mas masaya tayo sa nangyayari sa buhay ng iba. Mas masaya tayo kung ano ang nagaganap sa buhay ng iba. Mas naging masaya tayo sa nangyayari sa iba, mas na-inspire tayo sa kanila, mas mag-i-improve din tayo sa ating mga sarili. So, hindi na nakatuon, hindi na nakabase yung buhay mo para sa iba. So, this is for today's KPO. Bye-bye!